Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marhay na aga Luzon, maayong aga Visayas at mapiya Kapipita Mindanao. Magandang umaga sa mga maaga magsisigising ngayong Sabado ng umaga para sa inyong weekend escapade. At dahil isang araw na lang at Mayo na, sa pagpapalit ng buwan, ibang weather systems na naman ang maaring makaapekto sa ating bansa. Kaya tumutok na muna dito sa Panahon TV para sa komprehensibong pagpabalita sa lagay ng ating panahon. Para naman sa mga mahiling mag-travel, i-download na ang Panahon TV mobile app na straight directly sa inyong mobile phones ang latest weather update anytime and anywhere. Sa mga netizen naman nating online, maaari nyo rin kaming mapanood ng sabay via live streaming sa www.ptv.ph. Ako po inyong makakasama, Rachel Pelayo, ngayong Sabado ng umaga. Bago natin silipin kung ano ba ang dahilan ng mga pag-ulan kahapon sa ilang lugar sa bansa, weekly weather recap muna tayo. So nakaapekto po sa atin noong Sunday, April 24 hanggang netong April 28 ang high pressure ridge ng isang high pressure area kung saan naman ito ay partikular ng nakaapekto sa Mayan, Luzon. Samantalang ang easterlies naman simula naman noong linggo noong April 24 hanggang kahapon ay umiral naman yan sa ating bansa at nakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Luzon at gayon din sa silangang bahagi ng Mindanao. Samantalang kahapon umiral naman itong tail end of a cold front na nagdala na mahihina hanggang sa mga katamtamang pag-ulan sa may Batanes, Calayan at gayon din sa may Babuyan Group of Islands. Samantalang para sa ating weather recap, kahapon naman dalawa pa rin ang nakaapekto nga sa ating weather system. Isa dito itong tail end ng isang cold front na partikular na nakaapekto kahapon dito sa may northern Luzon. Habang ang easterlies naman ang kasabay nitong nakaapekto sa may silangang bahagi ng southern Luzon, gayon din dito sa may silangang bahagi ng Visayas hanggang dito sa silangang bahagi ng Mindanao. Para mas maunawaan natin ang dalawang umiiral na weather systems na ito, ang tail end of a cold front po, ito yung dulong bahagi ng isang cold front na kung saan naman nagsasalubong ang warm and cold air mass at mas dominante lang dito ang cold air mass. Kaya naman ang weather system na ito ay nagdadala ng mahihina hanggang sa mga makatamtamang pag-ulan. Samantalang easterlies naman ito yung may warm and humid air mass na nanggagaling naman sa Pacific Ocean. Sa pag-iral ng tail end of a cold front, nakakaranas po ang mga lugar ng Cagayan Valley, gayon din dito sa probinsya ng Aurora ng mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Habang maaliwalas at mainit pa din ang panahong naranasan kahapon sa natitirang bahagi ng Pilipinas, kabilang na o kasama na ang Metro Manila. Pero syempre may mga lugar pa rin na nakakaranas naman ng mga panandaliang pag-ulan o tinatawag din nating localized thunderstorm tulad ng ilang bahagi sa Metro Manila na may malakas na panandaliang pag-ulan kahapon ng hapon. Mamaya alamin natin kung patuloy pa rin ang magandang panahon sa ating bansa ngayong araw. Para naman sa oras ng ating sunrise at sunset ngayong araw, magpapakita si Haring Araw mamaya sa ganap na 5:34 ng umaga at ito naman ay lulubog sa ganap na 6:13 p.m. Habang para sa ating moonrise at moonset, ang moonrise po natin ay 12:03 a.m. samantalang ang moonset naman natin ay 11:54 p.m. Habang mamayang gabi naman, tayo ay makakaranas ng last quarter moon. Ito ay isang phase ng buwan kung saan ay nakikita 3 weeks pagkatapos ng new moon. Ang buwan ngayong gabi ay may kitang mukhang half illuminated. Mas visible ito around midnight at lumulubog ito around noon. At ngayon ay nasa 3 quarters na ang buwan na bago ang susunod na new moon. Silipin naman natin ang update ng ating mga tides courtesy of Namria along Manila Bay. Para sa ating high tide, ito ay nasa 0.91 meters, 2:40 p.m. Samantalang ang low tide naman natin ay negative 0.01 meters, 11:54 p.m. Sa ibang balita, good news naman dahil sa kauna-unahang microsatellite ng Pilipinas o ang Diwata 1 ay nagsimula na sa kanyang misyon nitong Miyerkules ng gabi sa tulong ng isang Japanese experiment module na Kibo. Last month na ang ilunsad at dinala sa kalawakan ng Diwata 1. Sa kauna-unahang satellite ng Pilipinas, inaasahang makakatulong ito para sa ating disaster response mechanism, agriculture at tourism, lalo na sa ating weather pattern. Habang plano namang ilabas sa susunod na taon ang Diwata 2 na talaga namang maipagmamalaking tatak Pinoy.
Samantalang pinangangambahan naman na magkaroon ng avalanche o pagguho ng yelo sa Mount Everest. Ito ay matapos na may mai-report na hindi otorisadong helicopter na dumaan malapit sa safety measure net ng Everest. Ayon sa mga Nepalese officials, maaaring makapagdulot ng pagguho ng yelo ang vibration mula sa mga sasakyang panghibabawid. 2 taon na nga ang nakalilipas nang ipagbawal na muna ang pag-akyat sa Mount Everest matapos ang sunod-sunod na sakuna na may kinalaman sa avalanche o pagguho ng yelo. At dahil apektado pa rin ang ilang lugar sa bansa ng El Nino, ipa-flash namin sa inyong mga TV screen ang mga listahan ng mga lugar na maapektuhan ng water interruption base sa inilabas na anunsyo ng Maynilad Water Services.